Aminado ang Bureau of Customs na kung minsan may mga nakalulusot na kargamentong pumapasok sa Pilipinas nang hindi naayon ang deklarasyon at hindi po napapatawan ng tamang buwis. Kaya naman sinimulan na ang automation kung saan sa computer na ginagawa ang mga transaksyon para maiwasan ang sabuatan. Balita hatid ni Ivan Marina. Ang Bureau of Customs ang kawanihang inatasan para suriin ang mga pumapasok na mga kargamento sa bansa. Tinitiyak nilang naaayon ang laman nito sa idineklara ng importer at tama ang buwis para rito. There are two kinds of examination. One is physical, manual examination, which is intrusive. Intrusive meaning binubuksan yung container at isa-isang tinitingnan na examiner kung ano ang laman niyan. X-ray examination is a non-intrusive type of examination. Ibig sabihin, hindi binubuksan yung container. The integrity of the shipment inside the container is preserved. So, malabong mangyari na may nanakawan, masisira yung makakontaminate yung laman ng container or mananakawan or masisira kasi hindi binubuksan. Pero hindi lahat ay sinasalang sa X-ray. Sa Manila Port Area hanggang 30 kargamento lamang kada araw dumadaan sa X-ray. Naayon naman ito sa international standards para hindi maantala ang paggalaw ng produkto sa merkado. Napupunta sa isa sa 3 lanes ang isang kargamento, ang green, yellow o red lane. Sa green o yellow lanes, maaaring papeles lamang kailangan at hindi na ito ini-inspeksyon. Habang ang mga kargamentong nasa red lane naman ang dumadaan sa X-ray at physical examination. Nalalagay ang isang kargamento sa red lane dahil sa klase ng laman nito, sa bansang pinanggalingan o kung bago pa lamang ang kumpanyang nag-aangkat ng produkto. Sa sistemang ito, aminado ang customs na may nakakalusot. I am not naive to say na walang nakakalusot. In fact, nung pag-upo ko pa lang, yun nga yung number 1 problem. And actually, it is a continuing problem of the Bureau of Customs. Ang environment which provides dun sa mga palusot na yan is in the system. Basically, may nakakalusot dahil sa connivance. Connivance between the importer and an official or an employee of the BOC. Ayon kay Biazon, sinimulan na nila ang automation kung saan sa computer na gagawin ng mga transaksyon para iwas sa buwatan. Pero pananaw ng ilan, anumang teknolohiyang gamitin kung ang mga tao'y tiwali, magpapatuloy ang kultura ng korupsyon. Tama yun, yung classification yellow, green, and red. Pagka medyo alanganin ka, red, complete x-ray, gano'n. Pero, ang punto ko lang is, to be assured, minsan, idaan mo rin at random ang yellow mo at saka yung green mo. Sabi nga nila, ang smuggling ay parang tinikling. Di ba? Ang tinikling may sumasayaw, may humahawak sa bambu. Dalawa, ang humahawak sa bambu, isa sumasayaw. Anong mga representation? No? Ang importer isa, ang broker isa, ang custom isa. Isa lang ang umayaw dyan, walang smuggling. Yung layer ng safeguards natin ay in place. No? Ang safeguards natin is yung mga intelligence units natin or enforcement units. Ivan Marina, GMA News.